and of course the JIL Valencia for giving me this opportunity, no, para mahimo kana gamiton sa Ginoo karong adlaw para mag-share sa ato sa pulong sa Ginoo. And I hope na sa ato pa lang balay, no, gabi pa lang nag-ready ta sa atong mga kaugalingon o sa mga butang atong gamiton para karong adlaw. Excited na ta o expectant ta, amen. Sama sa akong giingon last katong nag-mentoring ta, ang atong Ginoo gamhanan, why sama sa iyang pagkagamhanan, tanang butang mahimo niya. The only thing that limits the power of God is our unbelief. Ang atoan lang yung kanang dili pa ka matinuon. So therefore, every time na may opportunity nga magtigong ta, unya na ang presensya sa Ginoo nga gamhanan, tanang butang posible kaniya, no kinahanglan nato nga expectant ang atong heart para dili ta muuli nga kita ray walay nabitbit, kita ray muuli nga wala tay nadawat gikan sa Ginoo. Amen ba? Amen. Usahay daghan kay manimba sa Domingo, pag Domingo, pag magsimba, no? Maghuna-huna pa mo balik baka ako ni sa sunod Domingo kay murag wala man ginahitabo sa atong kinabuhi. It is not because the Lord failed to bless us. It is not because the Lord failed to pour out His power. It is because we don't expect something from Him. Amen ba? Amen. No, amen kung dapat mag-expect ka gikan sa Diyos. How would you let the powerful hand of God move if you don't expect Him to do that? No? So, mag-expect din ta. So, para makatilaw ta ba? Ano bitaw mga bata nga badlon? No? Pag magpabadlong gani, sige, bantay ka ha. Di gani ka musunod sa akong gingon nimo, makatilaw din ka. Ngayon ang mga nanay, mga kanang kuan sa mga nanay, mga lating, mga litanya sa mga mama, makatilaw din ka. Anak, gino? So, yung anak po, basta expectant gani ang atong heart, makatilaw din ka sa Ginoo. Amen ba? Amen. Praise the Lord. So, di ka ko maglangan, and I just want to remind all of us na ang Christianity is not just all about going to church. Christianity is not all about reading the Bible. Christianity is not all about praying. But Christianity is all about being like Christ. Amen? Amen. Kaya kung ba nangilangon ako na, okay na po, Kristiyano na ako, kaya nisimba na ako sa JIL, nagbasa ko Bible, panalagsa, mag-ampo ko panalagsa, diba? Kabalo ko mga Christian song, na Christian na dahil ka. No! No? Christianity is more than that. Christianity is being like Christ. That's why we study the life of Jesus. No? Kinsa siya, that's why mag-Bible ta, no? Mag-worship ta sa iya, mamina ta sa iyang kwan, because we want to know Him so that we will kabalo ta kung paunsa ta mag-behave. Because ang mga Kristiyano, gipili sa Ginoo, gitawag sa Ginoo, mahimong ambassador, mo represent sa ilaha. Then how would we represent the Lord? Kung saan itong pag-represent si Lord sa unbelieving world, kung wala ta kaila sa ilaha nga atong girepresenta. Amen ba? Amen. No? Because He called us to become like Him. No? So, di ito maging kontento nga nakasimba ta kada Domingo. Di ito maging kontento lang nga makabasa tag Bible, makapaminaw tag pagtulunan sa Ginoo. Let us desire to become like Christ. Amen. And to start with, dili pwede nga si Lord or sa atong relationship sa Ginoo, dili pwede nga siya ang mag-adjust or ang pulong sa Ginoo ang mag-adjust. Dapat kita ang mag-adjust. Amen. Amen. Sa atong relationship with the Lord, kita dapat mag-adjust. Dili pwede ang pulong mag-adjust. Can I hear an amen? Amen. So, ipa-adjust na ito. Dili naman din uso karon, nga ang lalaki ang manguyab, ang babae naman gud ang manguyab. So, therefore, mag-adjust ang Bible. Di naman gud uso karon ang magkasal. No? Uso naman gud karon ang mag-live-in. So, therefore, dapat mag-adjust ang Bible sa akong panahon. Kaya di na uso.
Anak ba? Dili. So dapat kita ang mag-adyas. Hindi mo dapat ikaw ang mag-adyas. So ang i-share karon is about attitude adjustment. Mag-adjust ka. Makakapuntang mag-adjust. No? Dili pwede niya si Lord ang mag-adjust na to. Dili pwede niya ang Bible mag-adjust na to. Kita ang mag-adjust. Amen. Amen. So, ingon pa sa Philippians chapter 2, verses 5 to 11, sa kuani, God's Word na version, kay mas ganahan ko ani, mas apal sa tanan. Have the same attitude that Christ Jesus had. So daw, palang-palantaan, kung umasa ka, kung Kristiyano ka, uy, dapat naananig bug-up ka ano nadating sa imuha. So daw, dapat daw parihan ang attitude ni Jesus. Uy, hindi yung dapat. Dapat parihan ang attitude ni Jesus. Wala na ninyo. Although, sa Malaysia, although he was in the form of God and equal with God, he did not take advantage of his equality. Next. Instead, he emptied himself by taking on the form of a servant. Grabe, pwede pa tao na lang kita. Ibo na pag yun sa ating na tao, servant pag yun. Wala na i-take advantage ang iyang equality sa Ginoo. Instead, iyahang empty ang iyang kaugalingon na bilang Diyos o i-take the form of a servant by becoming like other humans by having a human appearance. He humbled himself by becoming obedient. Ang sample ang iyang obedience to the point of death. Death on the cross. Di ba pwede mamatay na lang? Ngano kinaalam pa man siya mamatay sa cross? Kasi ang kamatayan sa unang panahon, pag dilansad ka sa cross, that means you are a criminal. So, ibig sabihin, di ba pwede mamatay na lang si Jesus? Yes, pwede siya mamatay. Pero pwede ba mamatay na lang siya? Mamatay lang siya. Hindi siya mamatay sa cross because that is the death of a criminal. Hindi ba siya criminal? Ana siya ka-humble. Tingnan mo tapad, humble ka ba? Yung kutawag na Kristiyano, like Christ. Unya, dili magka-humble para ni Kristo. Hambog noon na no? Then, that is why, maunang, tungkol kay ang attitude sa verse 9, this is why God has given him an exceptional honor. The name honored above all other names. Kaya, di mo, may gahong sa ngalan mo. No? May mahong sa ngalan mo. So that, at the name of Jesus, everyone in heaven, on earth, and in the world below will kneel and confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. Let us pray. Ginuundan kami sa punto na pagdiin. Mas masabtan na mo karon ang imong mensahe sa labong nga pagsabot ug mo resulta kini Ginoo og pagkausab sa among attitude kay mauman ang tumong niini nga mensahe. Give us an ear that willing to listen, a heart that will accept your word and live according to it. Holy Spirit, ikaw lang ang among gila nga among great teacher. We welcome you and we offer everything to you in Jesus' name. Amen. No one on earth has a life that is deeper, that is richer, that is more meaningful, more abundant, more rewarding than the life we have as a Christian, as a Ginoo. Wala daw makalabaw sa kinabuhi nga atong namatunan biya kang Kristo Jesus. Ito ba tana? Amen. Ano naman ba nagtiwa ka? Unta, pareha ko likuan. Unta, pareha ko likuan. Pero kapalo ka, bilang Kristiyano, wala na daw makalabaw, wala isama. Hanindot sa kinabuhi nga atong nabatunan biya kang Kristo Jesus. Amen? Other people may have more money than you.
imong tapad, no? Nawong o kwarta, pero may kwarta. Di ba? Other people may wear nice dress than you. Ako, okay lang man yun. So, hindi ko kasabot ng hindi ko sinina, ayaw ngayon, kapapo kayo, okay naman yung mga tanong okay na mag-isip. Ayaw na lang ibalandra, kaya wala sila kabalo nga okay na. Not unless you will say, no? Basta ba pa ka na, salamat sa Ginoo, glory to God. Himaya ang gitanan sa Ginoo. Ako pa yung ipamalita nga okay, Ginoong Diyos, no? Nga kita, no? Other people may live in a nicer home than you. Pwede yung balay, kalong ipon sa among balay, pero okay, nagyapon, at least, dili lang may mauna na. Or other people may have nice car than you. Sa una, mahinungdumi sa una, salamat sa Ginoo na nagsugod mo ka ng multicab, no? Sugod mo ng multicab sa una, hindi pa din kami kapalitan, no? Hindi pa dito sa siba. Dahil hindi pa din sa brand new. Hindi pa din second hand, third hand, fourth hand. Amot pila na lahat. Inom mo sa una na agoy, maulang na lang kita. May na lang kayo mga KKB, mga bagakit na mo. Mahulungan ni tunga-tunga diya sa kalsada, diya sa Sintrogyon, sa may Gaisano. Utong-tutok, magtulog-tulog ka. Ingana ba? So, sila itong tamay, ito na may anak, ito ingana, no? So, although this, kanina mga tao, mas nice silang balay sa inyo, mas dagan silang kwarta sa inyo, ha? Mas nindot ang ilang mga sinina, mas nindot ang ilang mga gadget, pero walay makakumpara sa kanindot sa kinabuhi nga atong nabatunan niya ang Kristo Jesus. Palakpakan na to si Jesus kaya. Amen ba mga soul? But it's absolutely impossible. It is very impossible, no, for someone who is outside Jesus Christ to have a life that is full and abundant as the life that we have. Imposible daw mo nga mapatunan niya sa mga tao na walay relasyon sa Ginoo nga makabaton sila full and abundant life. No? Outside daw, it is very impossible sa usang ka person outside sa relationship sa Ginoo nga mapatunan yung kinabuhi nga naataon sa nagkainaan mo nga mas nindot pa na yung kinabuhi. Of course, we have the Word of God to guide us. Amen? Sila wala. Pwede silang anytime. Pwede silang matambling sa ilang kinabuhi. Now, we have the Word of God to guide us para di tayo matambling. Pero kung nanang ay pulong sa Ginoo, itambling lang gihapon ka, sala na mo. Ma'am? Mga anak ay mapa. Sundo na lang mo ang mapa. O yan ipagid ka mo sunod. Sala na mo anong nawala ka. Amen. Nanong nasakitan ka sa love life, sala na mo kay mapa. Nga mugiyan mo saon na malipay ka sa imong pakigrelasyon sa uban, di pa ka usunod. Sala na mo kung hangtod ka ron, wala paghihapon kay kwarta. Kaya naanay prinsipyo sa Biblia nga dito nung ang mugiyan nato para ma-enjoy nato ang financial provision sa Ginoo, abundance in that area, di pa ka musunod. Ikaw naman ka, may mana siya kay patahan, mana siya, magkuanday ta, manuoy ka sa atong kaugaling mo, nuoy kay, ako lang. Isa may salaan na. We have the God. Ang anong mas bitaha ang atong kinabuhi kay naatay, pulong sa Ginoo nga mugihan nato. Amen. Doon na tayo Jesus nga mo strengthen nato. Amen. Ang mga tao sa kalainan sa tao nga walay relasyon sa Ginoo, kita nga na relasyon sa Ginoo, pareha naman ta moagi tag mga pagsulay sa kinabuhi. Wala kalainan, dili pwede nga dili na ta imo nato kay Kristiyano na ta. Na dili ta moagi mga pagsulay. Ang nindot sa ato kung sila sulayan, niya kita pud sulayan sa parehang pagsulay, di tayo tamahagba kay naa may strength gikan kang Jesus. Amen. Amen ba? Amen. No? Di tayo ka ma-devastated. Di tayo ka ma-depression. Kaya nga naman, naaman kay Kristo Jesus na muligon nimo. Other thing, na kung sa may nakahimo nga mas nindot ang atong kinabuhi. Naa nato ang Espiritu Santo sa Dios nga mag-empower nato ang tanan nga dili nato mahimo. Mahimo nato kay naay Espiritu sa Dios nga nagpuyo nato nga maunay mag-empower nato. Amen. Amen. Atong sa una nga
makapasaylo sa ato ang mga kanang kaaway karon na anatay amount no of strength nga pwede na daw makapasaylo sa ilaha. Pasayloon ta ka pero ayaw pakita na ako. At least no kadugayan ninyo, dira ka mo usa ka mo ka barangay, makita naman gihapon mo na, wa na siya nahimo. Pero at least nanay amount no, of willingness to forgive. Na gikan nga power, gikan na sa Holy Spirit. Na ako'y last week, I think last week, na duwal na ako ka-teacher na kauban sa simbahan. Na siya kidala nga first timer. Dahil siya, dili magin siya usual na duwal na ako after service. Siya pasura na, dito kayo ni mo ay, na dito kayo sulti ni mo kadaugan, ni ka naman siya. Kaya ito sa office, siya kabalo ba ka pasura ka ng first timer din na nga akong kidala. Kabalo ka, grabe, gid ka ay pastoray, grabe, gid grasya gid sa Ginoo. Kay kabalo ka, bago lang gid ko na kakabalo. Siya mismo ang ni-confess na ako. Karon na, mga last month lang sa dinabal sa graduation, na nituol ng babayhanan sa ako, umiingon siya sa ako, ma'am, pasayo, agad kaayo ko, ma'am. Kay usap niya ako sa kabit sa inyong bana. Sa una, estudyante pa siya, kaya maestra man siya. Iya pong bana, maestro. So sa diyang estudyante pa siya sa high school, isa siya sa gikabit sa iyang bana. Niya, wag kabalo ang asawa, bakura na kabalo. Ni-abroad siya, ni-abroad siya dahil ibalik siya sa Pilipinas. Karon nakita sila ni ma'am. Iyahang giparayo pa sila, pastor, di ko kabalo sa akong gibalik, pero ingon ko, congratulations. Gracias sa Ginoo nga, iman ka, kakabit sa imong banap, tapos invite na pagkat imo mo simba. Siya nag-ilog ang akong kuhan, pastor, kay gitagaan ko niya bag. Yan, ingon po niya sa iyong sulod. Grabe, bag lang. Bag lang ang kapalit. Sa sakit nga nahimo niya sa ako kasing-kasing. Ana siya, pero diligid siya, ipukusan niya ang kaugalingon. Ingin siya, dahil pag human, okay lang, ma'am, congrats, Bill, salamat, din kaayo nga. Diligid na imong puso-puso, din na sa Ginoo. Kinsa ko sa inyo nga, Derebe? Ang nibuntil ninyo, ang niluib ninyo, maopoy inyong invite-on. Inyong first timer. Diba? Wala makahimuana ba? Diba? Di kita makahimuana kung ang gawang sa Ginoo, pero siya nahimo. Ako siya di pa pray, pag kumain siya magpasalamat, ito na kuha kay maniod tundo. Ingon ko, sorry, ako Lord, no? Ano ka balugin ko? Now, advantage ka itong kinabuhi, kaya we have the power, we have the Spirit of God to empower us. Amen. We have the love of God to sustain us. Amen. Na may mga tao nga gusto tang higugmaon ta, pero di ta nila gihigugma, kay lahi ilang gihigugma. Mahal ko, pero iba ang mahal. Di ba? Ano mga ingana? Pero for sure, forever, no matter what will happen, ikaw gihigugmas Ginoo. Amen? Nagsustain na nato. Doon na tayo kasiguruhan sa gugmas Ginoo. Di ba na kanindot sa kinabuhi? No, wala man na nabatunan sa mga taong nagkakwarta. Amen. Amen. Yan, napakitay grasya sa Ginoo, nga muluwas na ito, pagkalabli sa kinabuhi. Doon na tayo riches sa Ginoo, nga bubless na ito, kabalo pa mo, ang ekonomiya sa langit, wala scarcity. Amen? Wala gitawag na sa bankruptcy, ang bangko sa langit. Ingon pa nga, sa langit daw, ang riches o ang abundance is the fragrance of heaven. Simuta imong tapan, pumot pa ng langit. Di ba? Riches daw. Riches, kayamanan o abundance is the fragrance of heaven. Praise the Lord. Dato kaya itong Ginoo. Siya, iyon pa sa Salmo 24, heaven is His throne and the earth is His footstool. Ang tanan na naa sa kalibutan, ang kalibutan o ang tanan na naa ang kalibutan na iya sa Diyos. Maunang ingon ko sa inyo ha, bintaha gid kaya itong kinabuhi. Di man ta parehan nilang sinina nga di man ta parehan nilang bag na Louis Vuitton ato ang baton na yun, di ba?
Di ta pareha nila og mga sinina Gucci or unsa pa linha atong sapatos Nike, atong sapatos di man pare sa ilang Nike, ato Nick, di ba? Pero bintaha kay taganuman na atang Holy Spirit nga mag-empower, na I love the Lord na mag-sustain sa atuan, na i-reach sa langit nga mo provide sa ato ang ikinahanglan, and so on and so forth. Wala ba'y palakpak sa Ginoo? With all the smile and with all sincerity that you are so blessed. You are so blessed. Now, the question is, okay, if we have all these things going for us, pinaagi kang Kristo Jesus, why in the world would any of us ever choose to go through life with a negative and defeatist attitude? Kung inaano man di ay ang case, kung inaano man di kanindot ang kinabuhi, di atang Kristo Jesus, nga mang uban, pili mang yun kung kinabuhi, nga kanabitang negative, defeated kind of life. Ano kaya? Hindi mo dapat gano'n kaya. Tubag ako. Okay. Kaniya, second only to our choice, to our daily choice, to do God's will. Ato ang first choice is to do God's will every day. Amen? As much as possible, ang atong desire, ang atong aim, atong tinguha, na atong mabuhat at kabubuton sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. And second to that, dapat kana bitaw ang choice nato sa atong attitude. First choice is our kanang pagpili daily sa God's will. Ikaduha nga choice is, second is kanang piliun nato ang atong attitude. Unsa nga klase ang atong attitude dapat? No? Amen ba? Because our attitude, no? Ako lang yung ibilin ng Pastor Amay, ang PowerPoint, and kung isa itong mga you can have it. So, ang atong daw attitude sa kinabuhi, mauda na yung determine sa atong altitude. Okay? Okay. So, ang ato ng mga attitude, maunang ni mudala nato kung unsa ka taas ang atong maagtuan, unsa ka layo ang atong agtuan. Amen ba? No? So, again, ang atong mga attitude, mao kuno ni maghimo nato kung unsa ka taas ang atong mapadulngan, unsa ka taas ang atong maagtuan sa kinabuhi, ug ang atong attitude maon ang atong outlook sa kinabuhi, ang atong panglagnaw sa kinabuhi, diha daw nag-determine ang outcome sa atong life. So mao na ang crucial kaayo di ay ang tama nga attitude. Mupili kita og tama nga attitude, and I want you to be reminded with this, that your attitude is more important than all your talents, all your abilities, all your skills, all your credentials, all your education, and all your experience. Because you can have all these things, but if you have a wrong attitude, it will hinder you from reaching your God-given potential in life. Balik ko na ko ha. Your attitude is more important than your talent, all your abilities, all your skills, your credential, your educational attainment, your experience. Nga naman, na importante ang imong attitude na bawaan ng tanan, because all of these things, kung bisan na ang tanang putanga, pero wrong ang imong attitude, mo na'y mag-hinder sa imuha, mo na'y magpugong sa imuha, nga dili nimo maabot, maabtan ang potential na gibutang sa Ginoo sa imong kinabuhi. Can I hear an amen? Amen. Now, kung tama daw ang atong attitude, no mountain will ever too high.
no obstacle will ever be too big. Kung tama ang atong attitude, no goal in life will ever be too unattainable. Kung tama ang atong attitude, no dream will be ever too impossible. Dili mao ang kanta, to dream the impossible dream. Diba? Kung tama daw ang atong attitude, wala daw tayo mga daunggo nga too impossible to reach. Kung tama ang atong attitude, no situation in life will be ever too hopeless. Pag tama ang atong attitude, no challenges in life will ever be too great. Pag tama ang atong attitude, wala daw tayo kaaway that will be ever too invincible. Pero kung wrong gani ang atong attitude, tanawa ha? Pag wrong gani ang atong attitude, no amount of praise or attention will ever be adequate enough. Sa kinigugman na ka, bisa kitagaan na kag-attention, pag dili tama yung attitude, di pagigihapon ka kung ko. Pag dili tama yung attitude, no circumstance will ever be good enough. Bisa naanan mo, pero di nandid gihapon. Huh? Kung dili tama ang imong attitude, wala daw material possession will ever be satisfying enough for you. So therefore, kailangan na itong attitude adjustment. Hindi mo kapag, kailangan din. So, your attitude is your choice. Be it bad or good. It's your choice. Okay? Ang imong attitude, imuha ng choice. Amen. Second, to your choice to do the will of God every day sa imong life. Your attitude is your choice. Mahimong bad man na siya or good. Amen ba mga igsoon? Amen. So, another question nga gusto na kong ituro sa inyo karon. Do you need an attitude adjustment? Do you think? Okay, if it is yes, then let's go. So when it comes to choosing the right attitude, no one provides us the greatest or greater role model than Jesus. So, kung mayroon daw tang pagpili sa tama nga attitude, wala daw laing mag-provide sa ato o greater na model kundi si Jesus. Si Jesus kita na itong model. Amen ba? When it comes to choosing a right attitude. Yan naman ay si Jesus. Diba sa verse 5? Okay. Sa verse 5, nag-ingon din na, your attitude should be same as Christ. Gusto lang kayo imagine ninyo, na? I don't know kung kaya sa inyong imagination, but I believe kaya ninyo. Imagine ako kung ang simbahan ni Lord, kung kayong tibok simbahan, doon ay parehag attitude ni Jesus. Kaya kita tanan, doon na tayo parehag attitude ni Jesus. Siguro, kung sa inyo ma-imagine, mahimo ning simbahan na walay away. Amen. Na-imagine niya na wala. Amen. Kung parehag ka tanan attitude, parehag ka ni Jesus ang atong attitude, imagine niyo ang simbahan na walay away. Walay mga tao nga magulbulan. Amen? Walay mga tao nga magsige-complain. Kung ang tanan tao sa simbahan ngay attitude parehag ang Kristo, walay mga chismosa. Walay mga hinawayon. Walay mga mandaot. Nainumdum ko sa katong POR na mo the other day. Ay isa ka pastor niya ni doon sa pastora, kini ba? Grabe kayo ng pandaot na ko pastora. Grabe kayo sa social media. Ayaw lang balusi, ayaw lang. Siya, wala man ako balusi pastora. Hindi ko mo down, stoop down sa ilang level. Very good. Nag-ingan na, no? Leader kita niya, gidaot-daot siya. So what if kung kita ang tanan, magkaroon ka ng attitude adjustment after the service,
Ma-imagine ninyo ang simbahan, walay away-away, walay panawayay, di ba? Walay kanang libakay, walay mandunggaw sa likod. Amen ba? Amen. Mahimo siya sa kasimbahan na nag-care sa usag-usa o nag-share sa usag-usa. Amen ba? Amen. Usa kasimbahan na ginatagay, di ba? Kaya wala may lamangay, pagyaman ni Jesus. Amen ba? Amen. So, yung ana siya igsuon. Kung kisay gusto yung ana ang klase niya simbahan. Amen. Ha? Ang uban gani, dagon kay mga tao nga, mubalik sila dahil simbahan, kaya kung ganahan niya, kaya ana. Tapos kita na po sila, mubalik na po sila, kaya na po sila yung dili ganahan. Usahan na lang ka, kung kitang tanan, pareha tag-attitude ni Jesus, kung ano tayo balik na yung simbahan, hanggang pagbalik ni Jesus, GIL, naghihapon ta. Amen ba? Gawas lang kung numungan ka sa Ginoo nga na ako'y laing plano nimo. Okay lang na. Pero kung nihawa ka sa simbahan, kaya napikil ka, nang lungod ka, kaya wak ka na binlan o pinirito. Pinirito, bikil na atong prituhan, bisa ka banirang isda. Diba? Pagsaba lang po. Amen ba? So, kita na ito, no? Kung sa ka-diferensya. Imagine na nyo kung ang atong tibok panimalay. Kung atong balay lang, sige, dito layo. Kung sa atong balay, kitang tanan sa balay, parehang attitude. Ay, ka-peaceful ni Budot kayo matulog. Diba? Kung parehang attitude ni Jesus Christ, pag kanindot, walay sa'yo maguyab-uyab. Ay. Diba? Ay. Walay mag-night life. Walay magbisyo. Diba? Kaya nga naman na love and care sa balay. Like Christ. Diba? Amen ba? So saan ang ibasa ka ganina sa Philippians chapter 2 verses 5 to 11, diha, makita na to ang tulong na karakteristik sa attitude ni Jesus Christ. I don't know kung mamurot nyo na to, pero enough na nga nakatay makatunan bisan isa sa attitude ni Jesus Christ. Daog na kayo na. Kung ato nang tunan karon, tapos ato i-work out, trabahoon na to, i-ampo na to, Ginoo, gusto ko mahintay ani kay isa-isa lang kabuok, ikaw may suon, dili lang eh. So, naitulong ka, sa atong gibasa ka ganina nga character ni Jesus Christ, doon ay tulong ka attitude, anak, sa 3 characteristic ni Jesus Christ sa iyang attitude. Kung sa mana, ingon daw, kita mag-adjust. Dapat mag-adjust. Ingon mo ka ganina, there is a need for adjustment, attitude adjustment sa inyong mga kinabuhi. O kitang tanan, kinahanglan na itong attitude adjustment. O sa man di ay characteristic sa attitude ni Jesus. O kanin, ang boy, murag kani, kung mag-checklist bitaw ta, murag masiro bita, kung nag-exam ka ka. Now, are you ready? Amen. Pwede rin ito muhuman aning isa ka kabuok. At pasulamay, pwede man imuhang tiwason. Tagaan ta ka aning. Pero kani pa lang number 1. Ano sa yung attitude ni Jesus Christ? Number 1, characteristic sa yan. Number 1, selfless. Saan na less? Wala. Less sa iya kaugalingon. Wala siya huna-huna para sa iya kaugalingon. Kaya ni mo na, kana ang kaning mga unta. Ang upan, di naging maminlag, eh, di maguna-huna. Wala ang kayo, wala kakaon. Tino ka dili? Yun. Diba? Kanang na yung mga linya-linya, asa patulong ka sila sa tabalong na yung linya. Magtinulunay, di ba? Apil pagkanig tinulunay, lapin na tayo mga ayuda. Ikso na itong panalawin, wala nakabase sa mga ayudang ipangatag sa mga politiko. Nakabase sa langit. Nga, kadaan lang pag gina-available. Pila ka dito sa langit. Yan sa inyong mga pag-ampo, pila ka diha. Si Jesus selfless. Giuna sa ako. Wala ako, nabatasan ako. Kung doon ikaw ang sa simbahan, pastora, ikaw una, magiging pastora. Pastora, ikaw una. O niya ako. Anaon
bitaw tamay nun nga, kana kumaan na pa magigusimbahan nga, oy, kanang kuhaan lang ha, sharing is loving, naapay ubang, wala pa kakasang, dili kay. Yung taon, nasubo, ang mga taong naulay. Katong naman uy, subo, nalikaon ako. Nalikaon, dili, basa, ikaw sa palit ito ng dagan. Pagkakot, na inaabtang na sudan. Yung taon, mapay subo, mapay bahin. Tinuod dili. Nya ka lang pang nanaon kay abti kay mangaon tapos pag magkaon wa na diha. Gabi pila mauna na kisay mauna sa kaon pero sa hugas ay why pila. Why mo pila? Mas kinasa mo siguro na nasakit, no? Daghan kayo mong pila pag may kaon, pag wala naging kaon, tigugas na, wa na yung pila. Mauna, dito sa simbahan, naa naging base schedule, kinsay aftercare, sa kitchen, o diya sa service area pag umagkaon. Kinsa magaling mamugas, pastora, ang team Kuan, team RJ, kabalo na. Ana, na, kahit kung dili ni Moy na naon, ay, luoy kayo mo puyo sa simbahan. Oh, maluoy mong Junjun, napari anak. O siya tanan. Anak, bakit ba ka pwede nga ako nagkaon? Ugasan ako akong gikanan. Pwede. Oh. Di manggut na selfless like Jesus. See? Christianity is not, kanang mga tao nga di mangugas, kaya kung sino ba kong biyak na kanang Domingo? Nagbasa ko Bible. Nag-pray po. Tinodili. Yun. Ay, hindi ba kalugas? Diba? Naawa lagi, basta si Pastor Sheila, lagi na. Real talk. Kinabuhi, di ta mag-isgot o kanang dili na ito kinabuhi. Atong kinabuhi, pariyan sa atong kinabuhi. Si Jesus, there is something wonderfully attractive about the selfless attitude ni Jesus. What if lang ha? What if instead of coming here para isip o isave ang lost, si Jesus may anin din para i-exploit ang mga people. Sa una na, basing gihimo na kang paki sa Ginoo. Sa una na, gihimo kang iyong sa Ginoo. What if lang ha kung si Jesus may anin dili para pangitaon o luwason ang mga tao. May anin siya para exploit ta. Uy, Ginoo, pagkaluwi na to. What if instead of being selfless, Jesus had a selfish, self-centered na attitude? Hindi ka maluwas. Amen. Amen ba? Amen. But Jesus was not that kind of person. Never before has this world ever known someone to be completely selfless. Only Jesus. Amen. In verse 7, si Paul ningon, He made Himself kani. Gusto na po ning itaga mo sa Bato. Hindi sa bato. Kasing-kasing ningo. Itaga mo sa iyong kasing-kasing ang bugat ka ayong mga word. Kasi sa bugat yan, buhay ningidol din ni. Now, about Jesus' attitude. He made Himself nothing! So, sa katong kaganina nga verse, He emptied Himself. Ingat pa din, although He was in the form of God and equal with God, He did not take advantage. Bisa Ginoo siya. Pareha siya sa Ginoo, pero wala niya gamita. Kumbaga, He made Himself nothing. Uy, pagkanindot yun sa kinaiyas Ginoo, ay. Marabag, puno, kanang tubig ba, kanang baso ba, puno sa tubig. Iyang giyabog ang tubig sa baso and made Himself empty. Emptied Himself.
with water. Nga na ba? Instead of dwelling on the unfair treatment he received, Jesus chose to focus on the unfair treatment of others. Okay, focus on the unfair treatment of others. Instead yung mag-focus si Jesus sa ka-unfair sa kalibutan, no? Nagibuhat sa iyaha, ang iyang gipilis, nag-focus siya sa unfair na treatment sa mga tao. Wala siya nag-focus ka-unfair sa mga tao, Ginoo na gani ko, nagparaya na gani ko, after all, mga paginilang dibanos, wala siya nag-focus sa iyang na-receive na unfair treatment, nag-focus siya, nagtanaw siya sa unfair treatment na ginabuhat sa mga tao sa atong kinabuhi. Unfair treatment na ginabuhat sa yawa sa atong kinabuhi. Kita ninyo? Amen. Wala siya nag-focus sa nakita kay layo lagi sa kumingking ang selflessness. Dili! Sa kanang tawa ako pagigilabyan. Sa kanang tawa ako pagiwabingi. Naman na, no? Selfish. Si Jesus, iyang hindi ang iyang self sa iyang pagka-Ginoo. Nga pwede na niyang gamiton na advantage sa Ginoo. Kaya ko ha, inyo kong gilansan, inyo kong hilagtusan, inyo kong ron. Wala na niyang gitake advantage. Kaya nga no, ang iyang kita na ako kanunan pagkaluoy sa mga tao nga gidaw-daw sa yawa. Ang iyang focus sa iyang kinabuhi ang tao, ang kahintang sa tao, ang kahintang nimo, kung dili siya mo ani dinhi. Kanya kung ano siya dinhi, kinahanglan man niya mag-antos sa unfair treatment sa mga tao. Pero iyan ang ikantan, kaya no, ang nasa yung huna-huna, ang nasa yung focus, ikaw. Ang anak ka selfless ang Ginoo. Kita! Puro lang kita! Ako! Lagi na lang ako! Dapat ako'y sakton! Dapat ako'y binglan! Dapat ako'y intrasan! Dapat ako'y saligan! Dapat ako'y unahon! Dapat ako'y dawaton! Dapat ako pasayloon! Dapat ako tagaan! Dapat ako! Diba? Pero ka lang, anak ka tao, nagsimba niya na, leader pag yun, group leader pag yun, dahil nakapag-ilayin na version ng Bible, grabe ka, hindi ka kaingon. Perfect. Pero selfish. Diba niyo ko kanina, Christianity is not just all about doing what we are doing. It's all about being like Christ. It's not all about dancing. It's not all about singing. It's not all about doing the ministry. Dito you should have the same attitude. Same attitude. Diba? Kamiro pa lang daan, mag-isuda ka na, inay mong self, kaya di mo kalintang ng iyong self, hindi mo tapal, kaya di mo kalintang ng kaugalingan. Diba? Pag kita ang mahugdan o sudan, ay grabing pumunta ka sa balay. Real talk, daghang mga tao nga dugay kay ibalik sa ilang pagka-Kristyano kay ngano nang luod kay wala na sinlan. Wala na kumusta, wala na imbita. Daghang sa simbahan nga sige lang, ako pakan ako sabta, ako pasaylua, ako dawata, pero pag sila nang muhatag, diba? Mas daghan ang naglingkod kada Domingo kaysa manindog ug mag-serve, diba? How I desire, if we have the same attitude ni Jesus, kitang tanan wala na sa simbahan nga wala nag-serve sa Ginoo. Tanan na willing mag-serve, naman willing ipadapling kalimtan ang kaugalingon ni Jesus. Kung sa ingon, I made myself nothing. He made himself nothing. Kita kay, kailangan dapat sa ako ang kamera ha, dapat ako ang focus, dapat ako na kanang guwapo kayo ang goal, kanang wapo pa nga, dili na ako nawa, kanang guwapo yun.
Inengon ta pa, di ba? Naigo ta? Pero may gusto ta na sa ato ang camera. Para kanita ro, nasa ako ang camera. Asa ko padulong. Padulong. Napakoy na inumduman sa una, sa simbahan, dili pa ako ang pastor sa Iligan City, nagkagubot sila. So kung kayo pastor, so po ang leader. Kaya naigikan sa laing nga, gikan sa Hong Kong, at I think gikan sa Hong Kong, naabot sa Iligan. Nag-donate ng kurtina. Hala. Kabalo ko, nasuko siya. Kaya nga no daw dili yung kurtina gigamit. Naapoy simbahan. No? Nagmukhang rainbow ang ilang simbahan. Kaya nga naman, na may gustong color blue, pintal. Ang uman may gustong blue, na ang pink, or nagpa-pink food. Tinuod na siya, no exaggeration. Ha? Kaya gusto violet, gusto blue, na yellow, na black, nahimong rainbow yun ang simbahan. Well represented. Ang gustong violet, direct na pita. Grabe na ni. Di ba maghiusan na ng tanan nga ang gusto sa Ginoo ang dapat natong kaburan? Kaya ang atong ginugusto, di ba? Pag dili gusto nato ang matungan, pag dili ganing mao ang gisluto nga sudan. Luod ka, suko ka. Dili pa pwede na. Sige, usay kalipay sa kadaghanan. Sa dili ko ganahan og itlog na pinirito. Prituhan na naman talaga itlog. Ano ba? Diba? As much as possible, I try. Kanang usay gusto sa people na ulahin na lang yun ko, I try. Although, hindi pa perfect on the process pa, work in progress still. Pero akong ginatry ng akong self na una ko sa yun. Kung sa'y kalipay sa uban. No? Labi na pag sa bana o asawa. Ay, pagkalabli. Di ba? Kini very challenging pag naa sa marriage life. Makarelate nila eh. Ano naman na ay bungol-bungol? Diba? Ano naman ito na away-away? Kaya nga naman, may isa din na selfish. Nangatawa sila. Manawan yung tapad na ninyo. Relate much. Sa dalaga, kulitaw mo pa, paraya mo na. Ako lang, sige, okay na kaagad. Ultimo gapas, imong dalaan, mura kag nagdala kag gapas. Di ako dalaan namin. Mura kang nagdala o isa ka baril, kay kuhaon yun, kay bugat ka ay, wow, gapas lang. Pero pag abot nagminyo, naana mo sa igdanan, nanapa ang sugat. Ikaw paano? Ikaw raw. Ikaw laki. Ikaw na ulahin. Ikaw laki. Di ba? Dugay kay ko kagyan sa una. Ma-hurt ko ba? Grabe sa una, napakay tuyo. Pailalong yun ka sa tanan. Bisag kapas ang tanan. Ako na. Kapas mo? Nagkaan na ng gapas. Diba? Si Ma'am Jory naman, nagkatawa. Masaniyanan sa ikuan. Pailalong din sa tanan. Ako na. Pag minyo na. Yay! Mulay na. Lana. Praise the Lord. Instead of dwelling on what was best for him, Jesus chose to dwell on what was best for others. The best unta, na i-honor siya. Halalan siya. Daikon siya. Simbahon siya. Ludhan siya. Pero mas giuna pag-gihapon niya pagtanaw.
ang unsay best para sa uban. Hindi naman siya dito ka sa langit. Simbawang siya dahil siya sa mga tao kaya ginawa. Pero nang pili man siya kung diri sa kalibutan, tungod kay iyang gitanaw unsay mas the best para sa tao. Dili unsay the best para sa iya nga Ginoo siya. The best unsay the best para sa tao nga makabaton o kapasayloan sa ilang sada, makabaton o kaluwasan. Ana ang character, attitude, ang characteristic sa attitude ni Jesus. Selfless. He made himself nothing. Amen. Instead of dwelling on people not meeting his needs, Jesus chose to dwell on meeting the needs of other people. Ano? Gusto niya dapat, need na ko ang inyong pagsimba, pagdaig, no? Wala. Piling pa yun gihapon si Jesus nga mo-dwell sa pagtagbo sa giginahanglan sa mga tao. Instead of seeking comfort for his own pain and suffering, Jesus chose to give comfort to others in their pain and in their suffering. Wow! Una ang Ginoo nato. No wonder, sa last na portion, sa 11, no wonder, hindi tagaan siya sa Ginoo, nagigimo siyang most honorable. Tagaan kung taas, kayong honor. No? So that, verse 9, anak. Okay, humble sa becoming obedient to the point of death on the cross. This is why God has given an exceptional honor. Dili kay gusto kang magpauna, oy, ako'y kwan. Anak ko ni Kwan. Apo ko ni Kwan. Ha? Okay. Ako'y nakakamot kaya simbahan. Dapat akuha ng tungod ko sa airport. Ako, ang kanang bahaw din na. Ako'y nagdunit anak. Dapat ako rin pamit anak. May palito naman na hindi patungkod sa inyo malay. Ikaw mo rin lang. Ano? Pero di-choose niya. No? Kaya nipili siya. No? Nipili niya ang panghatag o comfort sa mga sakitan at mga nag-antos. Okay? Perfect ba? Lord, taba. Hindi ako kaganina. We have the Spirit of God to empower us. Muna ibintahan na ito. So whatever called us, or whatever the Lord wants us to do, it is very sure that we can do it because we have the Spirit of God that empowers us. Muna ibintahan. Pero kung hindi mo na isulti sa mga tao sa gawas, nga wala relasyon sa Ginoo, nga wala sila Holy Spirit, imposible kayo na. Diba? Imposible kayo na. Puting uwak. Pero na may uwak na puti ron. Kung kaingon, di ba? Kompleto, total selflessness. Are you completely, totally selfless? Hindi mo tapan. Are you? Are you? Are you? Gaya na to, bisag, nakauna na unta ka, tapos na ay isaluot niya, iguang, giuban. Ma'am, ako'y nakauna, ma'am. Kaya problema niyo mo. Kung sa'yo, paburos-buros na, para kita'y mauna. Himo na mo yung bilbil nga, atong bilbil nga ako, ha? Himo na itong kuhaan na para mauna ka sa linya. Ang uban, gabi kayo, lipay kayo sila nga nasinyon na sila, kaya ano kuno, una sila sa linya mo, wala dito ito din ang buhay gabi, wala na lang dito magpa, hindi na lang dito magpa, selfless, ang naman na ito ang mga tao, because we represent Christ. Pausa pa ang atong pagka-ambassador. Sa ganyan yung sa ambassador, representative of Christ. Who is Christ? A selfless man. Manglingkod ta object. Dito kita sa tumoy, kaya dito kita gusto mo dawat sa pliti-pliti pa,
Tapos di pa din, hindi manggaling mo, nalihog. Manggaling mo, thank you. Ay, siyempre, wala ko na naman sa ilang bagay. Kaya wala matuloy. Nakuhan kay ko kayo na, sa kanila ba nga, wala ko na yung utang kagahapon kay pag-abot na mo, di ba natin, kanang kuhan sa hotel ba, mama, tabaran ka na mo, tabaran eh. Kanang, gibit-bit niya ang baka ba? Eh, si Eden kayo, ako may kikuha sa kuhan, eh, kibuyan eh. Ako lang, Lord, wala ako may cash. Wala ako may cash niya ako. Ako nahatag na yung thank you, pero wala gid na imutang ako kasing-kasing. Wala ako nga, pag makita na ko siya, pag mag-check out me, siya balikat, kaganinan na po, si Eden, nagkaon, ako na lang sa taas, nanukto kay gihatod, ang giblan siya ng mga sinina. Wow, lagi ko ikuan, wala ko cash. Nakauna-una ko kung, what if nung ako sila ng-encourage na, pag wala gani mo, magdala mo cellphone niya namin, Gcash. Kaya naman, una-una na ako dito ganyan sa Boracay, kaya nakita ko mag-braid. Ma'am, braid ka ma'am, wala ko yung cash. Ma'am, dapat may Gcash. Grabe! mag-braid lang ang buhok ba, nas na pins dagat. Magsipipit lang sa inyong kuwan. Grabe ka negosyante, naanin kuwan, Gcash. Scan lang, QR code ko, bro. No? Anak ba? No? Kana bang, kaning pa pag-iabatasan, ginawat-awat sa akong mga disciples, sa mga leaders. Ano na sila kay, ba't kay, ang nag-serve sa ato, mga ato naman na karapatan naman nibayad sa amang kuan, di ba? Kung nibayad ka, nag-servisyo mo po sila, di ba pwede give and take? Di ba pwede magpasalamat ka sa ilaha? Nag-servisyohan ka? Kung saan na yung mga kwarta, kung makapalit ka, ikaw rin, ma'am, ikaw rin mo ito, ikaw rin mo ito sa imong plato, ma'am, ikaw rin kuha dito sa imong plato. Pasalamat ka na sila. Salamat sa ilang servisyo. Diba? Hindi kami nagpasalamat mo, ang likod kaon. Kung wala ko dali ni kaon, hindi mo ka-income. Ano? Wala sa tao. Di ba pwede kong magpasalamat sila sa inyo nga, dapat ikaw magpasalamat po? Selfless kayo, basta lang na, igamit na sa property, basta itong muna-muna, na naami, kay nibayad mi ani, na tayo karapatan na magbugaw-bugaw. Diba? Limpyo kayo na yung tao na simbahan, napaso din, nalimlig din, pag-uman, pag-abot na to, mahimo ng murag budiga. Kaong-kaong na drag ba nila, dapat nagtadila rin, labay na anak na yun. Ibutang na din na, malata, dili malata, di kasabot. Ang pinakadagang sunod, ang di kasabot. Naanay tubig, igo na lang naman limpyo kay, di pagod kakabukbo. Kaselfish na to eh. Una-unaon na to, ako sunod, ako limpyo kahaan eh, kalukoy po. May tag, akong ihi perfume. Kay, nalisa ko, ang sutro ba kayo na imong ihi? Ginag din, butangan ng tissue. Di madala, God so what you did. Di madala, oy. Di man ka basa. Diba? Ano? Pero mag-praise na doon, hallelujah. Ay, ilang-ilang pa. Ay, wala mo po. Like match. Unsa man na, unsa man ang sound system diha? Tao, hindi ko diya magkamurit sa India, nga isa lang ka mo, dili na po. Ikaw, unsa man gibuhat diha? Mutok ra ka? Ano gibuhat? Ano ko ingon? Kabaga ko na lang, mga back-up na, parang po gaya na, diba? Ikaw na, wala, Tuloy ka.
mangilog ko, mga microphone ko mag-video game. Kaya pag diri, pipila na lang gani, sa mayon pag yun. That's selfishness. Ingon ko, isaragid ko, niyon din ko kanina, isaragid ko ka punto. Pero kabalo ko, nabisag isara ni, lisod kayo ni, labi, nagdaghano na to. Selflessness. The characteristic of the, one of the characteristic sa attitude ni Jesus, selfless. Ang pangutana, selfless ba ta? Nga? O, karaon, nanimba ang mga selfish. Kompleto, total na selflessness ang kang Jesus. Ang atua kaya. Are you always, ang conclusion na lang ko, pastora, ako na lang diningatan mo. Are you always thinking about the needs, the hurts, the trials, the burdens, and the trouble of others? Alikon ako. Are you always thinking about the needs, the hurts, the trials, the burdens, and the trouble of others? Or are you always thinking about your needs, your hurts, your trials, your burdens, your troubles? Akong problema, akong kabukaton, ako mga pangsulay, ako mga panginahanglanon. Lagi na lang ikaw, without a doubt, ang pinaka-miserable nga tao sa kalibutan are those who are totally wrapped up sa ilang kaugalingon lang. Naapay, ganahan ko ano saying na nagingon, he who is all wrapped he who is all wrapped up himself makes a very small package. Tinuod dili. Katawanan pero tinuod, no? And let me end with this. Let me end by challenging you. Okay? Challenge to mo. Are you ready for the challenge? Sige, follow up niyo sa iyong mga life group, ha? And challenge. This is the challenge. When you are tempted to complain about your problems, try to think of people who are dealing with bigger problems. Attempt bitaw ka nga mo-complain ka sa imong problema karon kaysa adaplin sa na. Huna-hunaan sa ang mga tao nga mas dako pa ng problema. Kung sa'yo ka, maulit dito pa ni mga batanon. Uy, nagtuang si Kuan, na-depress si Kuan, na-anxiety si Kuan, kaya wala doon siya banon, wala ka na pa sa mama, kanang dili daw siya, wala siya freedom, kaya di siya maka-adto sa bisa. Kamalong kakahilas ninyo, kung na yung problema, ang yung ginikanan, naglabat ng ulo na problema sa inyong panginahanglanon, problema sa iyang bana, sa inyong papa, problema kung paunsa niyo masustain ang inyong pamilya niya ikaw, na-depress, kay wala ka paliti o iPhone. Nasad ka kay dili iPhone ang gipalit. Na-depress ka kay kwaninta na ka, wa pa kay uyab. No. Wow, ang bati na nagingon ang upan din na 80 na. Gahulat paghihapon. Sa challenge? Kung naghuna-huna ka or kung matintal gani ka magreklamo may tungod sa imong problema, punong sa daw,
una sa kinsa ang naay mas dako pang problema nimo. Nainumdum na lang mo ato amo ka life group sa una, malas ko lang bugan. Nanay sila tanan. Kani isa ka nanay, nabigid kayo ka ng say one day why it. No? Pero intact siya, yung bata, yung mga anak, kompleto, dagang kisag anak. Pero one day why it, usahay. Kaya ang panginabuhian, on and off. Pero naapay usapon na kas kaon. Pula kay lips. Sa malaba pula, matulog pula. Magbata sa buntag, pula kay lips. Abundang pagkaon. Pero gibiano ba na? O, nag-sharing na dahil sila. Siya nga, katong isa nga, one day why it. Siya nga, ay, okay na sa ako ang usahay, makakaon usahay, dili, basta naalang akong bana. Ay, ingon po itong isa nga, ay, bahala, buhay bana, basta pirmi makakaon. Usahay mo magdrama kita sa kinabuhi, murang kita kinadaan, kanuna-una sa kanuna ninging gabi, nag-uulang ka, uy, sapatos na ako, kanong lagang kita na ako, nagpiliin. Nag-antos na lang ako, mainit kayo, ikaw. Dili lang na imong sapatos, nanik lang po lagi, butang nila lagi. Laro na ka. Diba? Noon ka sa imong mama, kaya gusto nimo ka ng braces view, ka na may mga star-star, lain-lain ko na, ang ibutan na rin na alambrira. Ay, umat yan, hindi na away ni Ipon. Anak ko sa imong problema din na, oy. Wow, salta. Problema na mo pakuha sa imong ngipon. Ay, mga star-star, ang balik script naman. Diba? Gusto na ako nung na star-star. Magaling ko ba din na wala nagikaon, imong gihuna-huna ka nga. Paunsa na ka-star, imong ngipon. Kurang na doon yung star. Ay, naku. Number 1, Number 2. When you are tempted to complain how bad your situation is, try to think people who are much worse. Ang ilang abada ni mong situation. Try ko no, muna asa, ipadapling sa ng imuhang pag-complain sa imuhang sitwasyon. Try to think of people who are much worse situation than yours. Reklamo ka, nga imong mama, yaw-yawan, imong papa stricto, tanawa sa mong banday, na uban, naghan kayo, walay mama, walay papa. Ha? Lamadong kay ka, ha? Assignment na. Inyo nga nang i-share dito sa inyong life group. Another, when you are tempted to complain how heavy your burden is, try to think of people who are carrying much heavier burden. Ha? Sige kag reklamo, gamay kay sweldo sa imong bana, una asa ang kabuhaton sa mga single mom, walay bana. Sila ang magtrabaho, sila ang amahan, sila ang inahan. Ikaw na apa kay bana, gamay lang sweldo. Diba? Una asa na bi? Selfish gid na to ba? Pero nagsimba ta. Then, selflessly reach out. Kaniyang assignment. Selflessly reach out to one or more of those people. Pwede niyo silang padadaan o love letter, card. Pwede niyo silang tawagan sa phone. Pwede niyo silang sulatan, love letter or card na I feel you. No? Pwede niyo silang offeran niya mag-pray ka sa ilaha. Pero na kay problema. Pero nakita niyo mas dako kang iyaha. Kaya makapag-pray ka sa ubay. Makapag-share ka sa ubay. Ikaw nagreklamo ka, naduhara yung sapatos, na uban nagpiliin inatag ng isa. Amen ba? Amen. Kaya kagreklamo, daghan lagi kong kuan, daghan lagi kong bag. Pero gikan mo pa rin sa ubay, kabalo mo. Na yung uban, wala yung bag. Ang ilang bag, sa mo bag.
Ihatag ng uban. Ibukbuk na. Panit-panit na, daghan kaayo. Can I hear an amen? Amen. Ano tayo nakuha ko? Yes. Oh? Ay, sa reklamo kung wala kay kanang aircon nga sakyanan. I-prove na mapagkatiwalaan ka sa gagmayng butang, di kayo mo na, ay, tikaba ka. Mura ng pasagdan ha. At yung nakakuan dito sa Ginoo, ano mag-complain ka kay gusto na ito ang mga butang o wala diha. Pero di na ito ma-appreciate ang mga butang na naan na ito karoon. Ang grateful ka ayaw ta. Can I hear an amen? Amen. To a kind of church na naay same attitude ni Jesus, selfless, I don't think so. Nadili ka mo shine. Sa mata, sa tao, sa mga tao, sa kalibutan, they will see that J-I-L Valencia is shining like a shimmering splendor. Di ba? Ito may naabi lang, nindot na gina sila no, may nagtinabangay, nindot na gina sila no, kay wala yung libakay. Wala sila away-away, like bingkil-bingkil. Noon lang. Diba? Kaya mas priority. Ako una-unaon, sus, namira magigay tubagon, pero ako una-unaon kung ako siya diklon, kung ako patol ko sa iyahang gingon sa ako, kasi masakatan siya, di niya kaya. So karon ay selflessness. Bisan nasakitan ka, pero dili ka mo balos because nga naman, naghuna-huna ka nga basin di niya kaya. Ang masakit. Kung siya ang iyong magalsan. Can I hear an amen? Amen. Hindi nga, pa'y daghan, isod ka ayo, dua ka buong ang sunod, pero isod ka ayo siya. Sayan na ba? Number 1. Sayan, dili. Maunang muluhod dito kada adlaw sa Ginoo. Paghuman ani, muluhod dito sa Ginoo, pangayoon din nato. Langit, mga langit tabang. Kaya di na kumakayang selfless. Diba? Can I hear an amen? Amen. Kaya nabito ko magbahin-bahin, okay? Ato man yung siguraduhan niya, atong bahin ako na dali napit, ha? Oh, di ba tinuod? Kaya ng litson? Pag na-litson? Di ba? Tanawa, obserbahin na ninyong di magpa-alkansi. Pag makauna, murag halos hutdon ang 1/4 nga pangit, iyaha. Dahil tabunan na lang dahil kanon, para di ka halata. Di ba? How I wish one day makita tang na mga kumbira sa simbahan. Dugay ta makakaon kay wa may muuna. Diba? Di kay wa pa gani nagsugod na agad sige tinang nga dito sa lain na simbahan dito sa among dapit. Hala, nag-prepare pa mo ba? Nag-prepare. Anong kuwan dito eh? Kuwan? Kanang artistahon? Hilason? Ana-ana dito tuyok-tuyok sa lamisa ng nanay Nitson. Ana-ana kusnit-kusnit. Tuyok-tuyok, kusnit na po. Sa kaya niya siya, ako ni Jesus. Lami kaayo. Bagahon. Pero kaya di man ako ang lugar. Kasi ako po di ka ka-Nitson. Diba? Ano ba? Ano nga? Okay na nga. Okay rin kayo na. Kanang kita makikita at kumbira nga walay mo una. Sa ato pag natin kumbira, una din na ang mga bisita. Diba? Mga bisita ginauna. Tapos mga senior, ulahin na ang mga KKB. Ang mga automatic gina, ulahin ang KKB. Dahil KKB, tapos ulahin pa gina ang mga bag lalaki nga KKB. Di man may nga naman, grabe! Ay pa, nakuha lang ko. Wala may anak. Natutunan ba? And unya, ang dahil mo gamit ng CR na dili mahilig mamubo na siya. Kaya maguna-una siya kaluoy po sa bukuan ninyo. Ay, dili na ako. Dito na, wala na sunod ang dili kasabot. Dito na sa malata, kung malata, dili malata. Kaya imagine, hindi mo nadalaw mo ba? Kabalo mo? Sa mo, pag naing magbasura, magmukuwag basura, as much as possible, muhatag ko, kanahan na ginang basurero, kadawig.
pinakadako ng mga hatag sa mangwa sa basura 500 sa gamay ra ako. Kaya tanaw na ako dili na ni Panginoong trabaho. Diyos ko. I-segregate pa nila ka ng mga di lagi kasabot. I-segregate pa nila yung hubog ka nastanan. Kaya di pa kayo magamit ng gloves. Magbukol ka dito. Ginoo ko trabaho ko. Kanang kuha na kay anak na ay! Ikaw ay baluin ka niya. Kita rata anak niyo. Kaya kung na yung mga basura sa inyo, pagtakain ko din niyo, oy. Kamu ko na yung basura yung mabe. Pagkaan ba mo pang labay? Diba? Galing. Okay na ko nga. Masura may, ikaw na padayon, okay? Naroon po na niyo kung gusto niyo yung padayon. Pero nice niya siya nga topic para makausap. Adjust nyo na sa atong attitude. Kaya hindi nila simba-simba taon niya ang atong attitude. Wala diha, wala dito. May na wala yung asenso. Manindog. Kapalo ko, kitang tanan, guilty tayo eh. Ang sa'yo natin, attitude niya selfless? Depende sa panahon. Pero kanang kinaiya na gid na to, attitude na gid na to, medyo alanganin. Kinahanglan tas tabang sa Ginoo, kay kung di tabangan sa Ginoo aning pahina, kwanta, bagsak atong grado. Pero kay naman ka may plano nga pag-abot ni Jesus, mandahat ang tanan. So, atong sundan na nato, adjust ang atong mga attitude. Yeah? Ako mong giyawag, mupiyong na sa atong mga matao, atong kahit utong sa kaya na itong mahinumduman, unsa na atong mga attitude nga wa-gyud, no? Wa-gyud na haom sa attitude ni Christ. When we all bow down our heads and let us close our eyes and let us focus on remembering all our selfishness. Sa iluagin ko, Lord, pangayon. Let us just be humble before the Lord. Mora magid na ang gi-require sa Ginoo sa ato kabalo ang Ginoo. Sigtiyak ta ani. Kay kung nakita sa Ginoo nga okay na pud ang ato ang attitude, dili naman ta makabatig ing ani nga mga mensahe. But because all of us are guilty, all we need to do is just to humble ourselves before the Lord and just ask for forgiveness. Sorry kaayo, Lord. Isang Kristiyano na ko, self-centered, nag-display ko og self-centered na life. Selfish ko, Lord, sa daghang mga butang, daghang ang panahon. Pasayin ko ang gasi ko sa iyong hamili na dugo. And I am challenging you right now to make commitment to the Lord from this day on. Sampiton ganamo, sampiton ganako. Ngay kung tabang Ginoo, magkini na mensahe karon mapuy-an nako. I want to be like Christ. I want my attitude to be like Christ, selfless. I want to be like Christ who made himself nothing. Tun-ana nato, sugdan na nato karon. Nga atong kalimtan una ang atong kaugalingon, iuna nato ang uban. Mangayon ta og dugang grasya sa Ginoo nga mahimo nato ni so kay kabalo ang Ginoo on our own strength, on our own power, dili nato kaya. Lift your hands to the Lord if you believe that you need God. Ani nga challenge nato sa atong kinabuhi. So karong tibuok semana atong buhaton, i-pray nato atong kaugalingon. Pinaagi sa pagbuhat atong mga assignment nga akong gihimo akong gibungat sa inyo nga. Kung ing na ang Ginoo, Lord, tabangi ko. Napaubos ko, Ginoo, dili kaya sa akong kaugalingong abilidad. Dili kaya sa akong kaugalingong gahong. Ikinahanglan na ko ang empowerment sa imong Holy Spirit. And I believe that the Spirit lives in me. Now, those who are lifting up their hands to the Lord, I'm praying right now, God, touch that hand right now.
Touch that hand right now, God. Let that hand receive your empowerment in the name of Jesus. Kailangan na mong tanan, walay usa ka na mo, wala ni mo na ililin ni Lord. Di na may gusto Ginoo nga matagkaroon niya same lang gihapon paulit-ulit ang among mahimo Ginoo nga mga sayop. Kahuman nimo kami tudlo ini nga pagtulunan. Like Christ, we want to be selfless. Like Christ, we want, Lord God, to consider ourselves nothing. In the name of Jesus. Dili ni siya sa iyo, Ginoo. This is an ongoing process. But God, we pray na sa among pagtugot kanimo mapadayon mi i-train in living a godly life. Thank you na mapagtagumpayan na namo ning tanan, Ginoong Dios. Salamat nga bisan maski ang kamatayon ni Jesus Christ ang iyang pagkabanhaw usa to sa dako kaayo Ginoo nga assurance na nadawat namo ang gahom na among gikinahanglan para mapuy-an ang mga pagtulunan, labi na ang pagtulunan nga among gidawat karon adlaw. That as we do this communion, we continue to remember, God, that Jesus among gihinumduman na si Jesus, although He was in the form of God and equal with God, He did not take advantage of His equality. Instead, He emptied Himself by taking on the form of a servant, by becoming like other humans, by having a human appearance. He humbled Himself by becoming obedient to the point of death on the cross. This is why God has given Him an exceptional honor, the name honored above all other names, so that at the name of Jesus, everyone in heaven, on earth, and in the world will kneel and confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. Panalangini, Ginoo, kay amo ning i-expect, Lord, na kini among communion karon usani Ginoo nga maghatag ka namo assurance, mag-strengthen ka namo Ginoo. Na unsa man ang imuhang tawag, unsa man ang imong hagit, unsa man ang imong pabuhat ka namo, nagmadaugon na kami, mabuhat namo ni. Because Jesus already paid the price by coming here on earth, dying on the cross, for us to do all things. For us to be able to obey every command that you have given to us. In the name of Jesus. I-bless mo ang mga elemento na nag-represent sa body ni Christ. Elemento na nag-represent sa dugo ni Jesus. Na sa among pagkaon, pag-inom niini, padayon na mo ma-receive ang gahom, na maghimo na mo, Ginoo nga faithful nga ambassador of Christ. Faithful nga nag-represent kang Kristo Jesus. Nag-display usa ka attitude ni sama ni Kristo Jesus. Diring imposible, posible ang tanan because of what Jesus did on the cross of Calvary. Panalangini ang mga nag-serve karon o God. Dili lang spiritual, the physical, mental, emotional, tanang aspeto sa among kinabuhi. Padayon nga maka-receive og empowerment, padayon nga ma-enjoy ang benefits sa finished work of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. This is our prayer to you in the name of Jesus. Amen and amen.
tungod sa mga samad ni Kristo Jesus. I have already told you that the Lord Jesus did on the night He was betrayed, and it came from the Lord Himself. He took some bread in His hand, and after He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is given for you. Eat this and remember me." Ato kanon. Atong ipataas ang atong mga Diyos na nagsimbolo sa dugo ni Jesus. Matod pa sa pulong sa Dios, walay kapasainuan sa sala kung wala ang pag-ula sa dugo. Salamat, Jesus, na pinaagi sa imong dugo ang among mga kasalanan na pasaylo ng hinluan